Tropical storm Nangka remains outside the Philippine area of responsibility while the Habagat continues to bring rains over parts of Luzon. And with us for the latest is Pagasa weather specialist Benison Estareja. Benison, ano na ba ang latest dito kay Tropical Storm Nangka? Good morning, Ms. Paula. Ngayon din sa ating mga taga-subaybay. As of 8 in the morning is huling namataan itong si Tropical Storm Nangka at 2,755 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. So patuloy pa rin po yung paglayo niya sa ating kalupaan at walang inaasahang epekto po sa mga susunod na araw. At habagat pa rin nga po ang patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. So aasahan pa rin yung pinakamataas na tsansa ng malalakas na ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro for today, habang may tsansa rin ng paminsan-minsang mga pag-ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, Calabarzon, gayon din ang Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, and Capiz. So expect po kahit na medyo umaaraw, araw naman kung minsan, ay may aasahan pa rin po ng mga light to moderate rains, becoming heavy pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kahit nandyan pa rin yung tsansa ng mga advisories and heavy rainfall warnings natin, yung mga color-coded na yellow, orange, or red rainfall warnings. Plus, mataas din pa rin ang banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, we're expecting partly cloudy to cloudy skies na may tsansa rin ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Medyo mainit at maalinsangan po ang tanghali ng ating mga kababayan dito sa Visayas and Mindanao. Benison, nabanggit mo nga, nasa labas naman ng PAR itong si Nangka, pero posible bang ma-enhance pa rin niya yung habagat? Yung enhancement po kasi it's a very technical term. Mas masasabi natin na hinihila niya yung habagat, but not necessarily na pinalalakas niya, knowing na sa ngayon, it's 2,700 kilometers, so napakalayo po niya from our landmass. So dahil dyan, Benison, hanggang kailan ba magpapaulan sa ating bansa itong habagat? Yung habagat, as long as meron po tayong mga weather disturbances dito sa may Pacific Ocean and Philippine Sea, mukhang magpapatuloy pa po ito. And possibly hanggang middle of next week, magpapatuloy pa rin yung mga pagulan dito sa may western section of Luzon. Even if hindi naman siya everyday sobrang nalakas po ng mga pagulan natin, but at some point talaga, everyday for Metro Manila, nearby areas, halos may mga pagulan. Naku, Benison, dahil sunod-sunod nga yung pag-ulan, ano ba yung mga areas na masasabing prone o at risk of flooding at landslides dahil saturated na yung kanya-kanya lang mga bundok? Kung titingnan po natin yung ating mga hazard maps, obviously itong nasa Cordillera regions, mataas po ang risk ng mga landslides. For Central Luzon, Ilocos Region, may mga incidents po at saka mga higher risk of flooding naman tayo. Gayun din dito sa Metro Manila, more on flooding po. And for Calabarzon, mixture of flash floods and landslides. Occidental Mindoro, mas marami po yung mga river flooding at saka yung landslides. Benison, may iba pa bang weather system na binabantayan ang Pag-asa as of this moment? Pagdating sa mga cloud clusters, marami po tayong namamataan dito sa may Pacific Ocean and Philippine Sea for possibility of becoming low-pressure areas. Nandyan pa rin po within the next 7 days. Nandun na rin po sa ating tropical cyclone potential sa ating website. So, mati-check po nila doon yung mga possible na scenarios, tapos kung saan sila patungo. But so far, wala pa namang LPA or bagyo na papasok within the next few days. Alright, maraming salamat para sa mga update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja.